sa logical nga hundreds of thousands ang himong mahimong madawat ng income. Pero ang imong kapital ginatos lang. Hindi man siguro na kung sa negosyo. Di siguro ka mag-income og milyon. Milyon kung ang imong pangapital is ginagmay lang, ginatos lang, di ba? Kini atong pag-alagad sa Ginoo, dako kay tag gi-ekspektahan. Ang atong gi-ekspektahan sa atong pagtuo, kinabuhing dayon. Ang atong gi-ekspektahan sa atong pagtuo, maangkon nato ang gisaad niya nga gingharian nga atong mapanunod. Amen. Pero ang pangutana sa andam ba kang imong sakripisyo? Kaya hingon pa sa Ginoo, there is a cost of following Him. Dunay bili ang pagsunod kaniya. Ingon pa niya, ang dili maka-afford sa gasto sa bili sa pagsunod kaniya. Dili tapos kaniya. Unsa man ang bili, mga kaigsuonan sa what is the cost of following Jesus? It will cost us our life. Ang cost, unsa man ang bili sa pagsunod kaniya? Tinani ba? Dili nimo mapalit ang usa ka butang nga walay bili. Dili nimo maangkon ang usa ka butang nga walay bili, kinahanglan naa gid siya'y bugti mangigsuon. Di ba? Yaman ingon ni Jesus nga kadtong buot mo sunod ka nako pero magsigi og lingi, dili tapos ka nako. Di ba? Nadumduman ninyo na? Okay. Kung kadumdum mo sa mga bersikulo, di ba? Sa Bible. Iyo pa niya. Kadtong nakakupot na pagsugod sa daro, nakakupot na pagsugod sa daro, niya magdaro, tapos magsigi lingi, buti pa sabot. Nakasugod na unta sa pangalagad, pero magkawili pa sa iyang luyo, magkabalaka pa sa iyang kinabuhi nga kalibutanon, dili tapos. Another is, mado pa ni Jesus, ingon pa niya, ang buot mo sunod ka na ko, kinahanglan, magdumili sa iyang kaugalingon. Amen. Magpasaan sa iyang cross, musunod siya ka na ko. Nya, kinila ang sakripisyo nato kay ngano. Grabe kadaghan gyud kaayo tatag batun-an diya sa Ginoo. Pero kanunay kita kulaw pa na. Kanunay kita sure. Ug diha ko na balaka. Diha ko pa kaingon nga worthy ka ta. Nga di man ta willing mga pital. Sa negosyo, worthy ka ta mo ginansya og dako nga di man ka willing mo kapital og dako. Ang negosyo, kung gusto kag dako nga income, you have to be willing to risk a capital. Sa negosyo, mga kaigsuonan, nakabong nasabtan, para nga mo income kag dako. Kay nag-aim ka og dako nga income. Kinahanglan mo risgo gyud ka, mubuhi ka og dako nga kapital. Kay kung talawan ka mga kapital, yung ako lang ning gamay-gamayon kay maalkansi unya, may nalang gamay ray alkansi di kay sakit. Kung mabankrupt o di mo prosper, gamay ra. Dili gyud ka makakuhaan. Dako makita. Sa material na ang kinabuhi, pero sa espirituhanon, ang atong goal, heaven. Kingdom of God. Langit nun nga puloy-anan. Gingharian sa Dios nga atong mapanunod. Pero ang sulti sa Ginoo din na, mga kaigsuonan, kinahanglan mo kapital ta. We have to be willing to risk our life. Kinahanglan atong dumilian ang atong kaugalingon. So, di ako nakakulbaan mga kaigsuonan ba? Kay sa atong panahon karon, kana bitong ang pag-claim sa kinabuhi nga walay katapusan, daghan kayo gusto. Daghan kayo gusto nga maka-claim o kinabuhi dayon.
Dagan kay gusto nga maka-claim og salvation. Dagan kay maka-claim magusto nga luwas gyud ko, gusto unya makadawat gyud ko eternal life kay promise gid ni Jesus nga amo tuo sa ako, makabaton og kinabuhi dayon. Whosoever believeth on him shall not perish but have everlasting life. John 3:16, di ba? Ana. Pero sa ato mismong pagkinabuhi, sige tag-claim ana, pero to ata nag-invest sa kalibutan. We use much of our time, we spend much of our time seeking worldly things. Di gasto na to, ang dako, kayo na itong mga panahon sa atong kinabuhi sa pagpangita sa mga butang kalibutanon. Because we worry so much of our earthly existence. Kay grabe ang atong labihan ang atong pagkabalaka mahitungod sa atong pagkinabuhi ani kalibutan. Wala ka mabalaka sa atong future. Kung moabot na siya, kung muhari na siya, wala ka mabalaka. Ang atong kabalaka nga dako ni anin hi. Kung unsay atong kaunon ugma, kung unsay atong makapalit ba ta sa atong sakyanan nga giambisyon, nga gipangandoy, ana unya makatukod ta sa balay nga atong gipangandoy, ana house and lot, tapos unsa pa? Makahuman ta sa atong profesyon nga gipangandoy. Diha ang atong kabalaka. And then atong na di ko mo mag-eskwela, unsaon na lang ako. Magalisod-lisod ko. Kung di mo dako akong negosyo, unsaon na lang ako. Magalisod-lisod ko. Hadlok ta nga magkalisod. Pero kini tanan nga kalisod, nasabtan na to, nga di ini masulbad, ug kwarta lang. Di ini masulbad, ug propesyon na to. Kay mas magdako ang imong kalisod, kung magdako ang imong mabatunan. Doon na ba'y nag-ingon nga, karon kay niuswag na ko sa negosyo, libre na gid ko nga mag-serve sa Ginoo. Naa ba? Busy na ino. Di ba? Pagkaadunahan niya, dako na ba ka isang time sa Ginoo? Di ba? Mas nagkalayo hinon. Sa laro ni panahon. Di ba? Sa estudyante pa moingon, ugma kamon kog eskwela, maka-serve na gid ko sa Ginoo kay di naman ko mag-study. Wala may assignment, wala may project, kani karon grabe ang mga requirement mo nang di ko. Dili ko kayo makasimba. Pero kung human na gani kog eskwela, sure na gyud makaalaga na ako. Pag human og eskwela, nakatrabaho na, kung makatrabaho na naman na ko'y kwarta ana, ko'y maka-serve na gid ko. Tinuod ba? Pag naka-eskwela na, naka-serve na ba si Ginoo? Naa na ba itay? Yours na. Di ba? Unsa naman po'y katarungan lahi na sad? Di ba? Nga muna sad. Karon, mura di kay ko effective kay wa man mo ko'y asawa. Pag nanagit siguro ko'y asawa, pag naminyo na ko, mas effective yun siguro ko sa ministry. Pag naminyo, na-effective ba? Wala man ko'y bana, murag siguro kung naano ko'y partner sa ministry, mas effective di siguro kay kami dahil duha. Kung naano ko'y bana, siguro kung naano ko'y asawa. Tinuod ba na? Hindi mga kaigsunan, di ba? Kaya maingon naman na lisod ko, kay ngano na may anak, lisod ko, kaya akong anak, muni, niya ako, pang bana rin ko, musugot, muni, daghan, basta, di ba? So, kung maminyo man ka, mag-andam ka, nga i-rest gyapon nimo ang imong kinabuhi para sa Ginoo. Dili na solusyon. Dili bawal maminyo. Dili bawal magnegosyo, dili bawal mag-eskwela, dili bawal mangandol. Pero kung ang imong tanaw, ang imong priority, dapat mag-worry ka sa imong future kung muanhin na si Jesus. Kung ang iyang kingdom, iyan ang i-implement. Mabalaka ka dapat nga ang hari kung muanhin na implement na niya iyang kingdom, makita ka ba sulod sa iyang kingdom? Makapuyo ka ba sa iyang kingdom? May iso. Kay saan na nato ang
Dako kaayo og cost mga kaigsunan. Ang atong naay cost, naay dili. Nakadungdong mo sa mensahe mga kaigsunan nga atong gituan tumiagi nga dunay sambingay nito kung sa gingarian nga giingon ng Ginoo nga dunay usa ka tawo ang gingarian sa langit sama niini sa usa ka tawo nga nakakita siya og usa ka nakakalot siya treasure dito sa usa ka umahan. Nakita niya ang treasure, gilubong niya balik, nilakaw siya, gibaligya na niya ang kabtangan, tanan niyang gibato na gibaligya niya, nibalik siya, gipalit niya kadto nga umahan. Di ba? Tinahana daw ang gingarian sa Dios diha sa atong kinabuhi. So kita sa mga kaigsunan, nakabato na ba ta ana nga desisyon nga willing natong i-give up ang atong kinabuhi sa kalibutan para aning bag-ong umahan, ang gitawag nga umahan nga espirituhanon, ang kingdom sa Dios. Ngayon pa ni Jesus mga kaigsunan sa Matthew 16:24, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ang bisang kinsang tao nga mosunod kanako kinahanglan pagadumilian niya ang kaugalingon. Pasano niya ang cross o mosunod sa kanako. Kini di ay mga kaigsunan ng pagsunod sa Jesus Christ is naa di ay tay cross na atong ginapasan. Kaugalingon nato cross. Unsa man nga cross? Mao ning giingon ni Apostol Pablo nga gilansang na siya sa cross uban kang Kristo. Namatay na siya o gilansang na siya sa cross uban kang Kristo. O ang iyang kinabuhi nga nahibilin sa iyang lawas, iyang gikinabuhi sa pagtuo diya kang Kristo nga mihatag sa iyang kaugalingong kinabuhi alang kanimo. Kana diya, iyo pa niya ang tao, ang bising kinsang tao nga musunod kanako pagadumilian niya ang iyang kaugalingon o pasano niya iyang krus o musunod siya kanako. Si Apostol Pablo nag-explain ni anak sa iyang sulat sa Galacia kapitulo 1 sa kapitulo 2 mga igsoon. Diya sa kapitulo 2 versikulo 20. Ingon pa niya, gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Kini wala niya ingon nga basta lang nga gipas-an niya kundi giisip na niya nga gilansang na siya sa krus uban kang Kristo. Kung gilansang na sa krus unsa man gi-give up na niya ang iyang kinabuhi. Gi-give up na niya ang iyang ambisyon, gi-give up na niya ang iyang mga pangandoy, gibuhian na niya for the sake of Christ. Di ba? Ato pa niya, gilansang ako sa cross uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga karon akong ginakinabuhi sa akong lawas, ginakinabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Nga nahigugma kanako og bitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So, we desire for heaven. We desire for eternal life. Ato nang ginaklaim, pangutanon gani ka karon, luwas ka na ba? Miyo na ita nga, oh, of course, luwas na ko. Wala man ka moingon nga. Wala pala di. Proud ka nga moingon nga naluwas ka. Yes, kay giluwas ka sa Ginoo. Pero gihatagan ba nimo bili ang pagluwas sa Ginoo kanimo? Nganong giluwas ka niya? Giluwas ka niya kay aron maka may kang takos nga mosunod siyang gingarian. Aron nga makasunod ka siyang gingarian. Pero ang pangutana karon gitagaan ba nimo bili ang iyang pagluwas kanimo? Kay gitagaan ka man niya bili. Diyon sa niya paghatag kanimo ikaw og bili. Kay siya mihalad sa iyang kaugalingon sa pagpakamatay. Aron tubson kita sa atong mga sala. Kay tungod man sa atong mga sala, di kita makasunod sa gingarian. Na karon gitagaan ba nimo bili ang pagtubo sa Ginoo? Mo ni ang pangutana sa ako ug sa imo sa atong tanan nga namati. Kay murag ikaw man lang nato gigamit ang Ginoo. Sahay makaingon ko ba nga murag ikaw lang nato gigamit ang Ginoo ba nga para makaklaim ta kinabuhi dahil pero wa bitay pagtagad niya ato ug kaugalingon atong giatiman. Murag
ingon ana. Kaya ako din na-experience. Akong pag-umangkon, usahin kag mahay ko. Nga naman, murag ilar akong gigamit. Nakoy ingon ana nga, pagbati ba? Pagkaanak ko ba? Murag ilar naman akong gigamit. Mga sila sa ako, tabangan na ko sila, at imanon ako, salbaro na ako ng problema. Pero wag gani sila pagtagad sa akong pagsabot, nga naman. Di kay na ako sila makita ng mga laga. Di na ako sila makita nga musimba. Di na ako sila makita nga muuban sa ako. Pero, gusto nila ang ako mahatag. Kaingon ko kasakit. Pero di ay, mas labaw pa ang akong gibuhat sa Ginoo. Dili na ko tapos makwinta anak kay mas labaw pa kung inaana man diyan ang sabdan man ako. Nga wa na ni kayo ko wa man nila gihatag og bili ang akong gigamit ra man ko nila. Pero ang ila ra man personal nga katuyuan. That is the way of the sinner. Muro ba ilang una ilang kaugaling ko. Masakitan ko. Pero di ay inaana gipakita na sa Ginoo sa ako or masabtan ako unsa ko sa iya. Nga gihatag na niya iyang kaugalingon. Pagsakripisyo, tanang butang gi-provide niya para sa ako, para lang matagaan ko maayong kaugmaon. Pero ang kaugmaon nga akong nakita, dili mo ang kaugmaon nga iyang gipakita. Ang kaugmaon gipakita niya dinhi aning kalibutan wa kay kaugmaon ana. Ang imong makita, ang imong madawat dinhi pagkadunot ra. Galacia kapitulo 6 mga igsoon, ingon nila. Ingon ba diya? Galacia kapitulo 6. Versikulo 7 o 8. Ayaw kamo palimbong ang Dios dili mabiay-biay kay bisan unsay igapugas sa tao mausab kana ang iyang pag-anihon. Kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod gikan sa unod magaani pagkanunod. Apan ang magapugas sa espiritu gikan sa espiritu magaani siya kinabuhing dayon. Ang magapugas sa espiritu magaani kinabuhing dayon. Pero magapugas sa umahan sa unod, sige kang paningkamot diya sa unod. Pero tanan lang nga unod nun nga ambisyon. Kay imo mo na doon na magugay ambisyon, doon na magugay gusto nga abot aning kinabuhian. Pero na ingon sa atong amahan, ingon sa Ginoo, ayaw na follow me kay imong ambisyon. Tanan lang imong giambisyon kakawangan. Imo rang gi-destroy ang imong kaugalingon dinha. Sacrifice ang imong kaugalingon para sa ako. Follow me. Deny yourself, follow me. Take up your cross. Ako nang gipasaan ang cross nga ikaw unta gipasaan. Ako nang gipakamatyan ang kamatayon nga ikaw unta ang mga mamatay. Buti pasabot gitubos tanaka. Karon unsa may imong dawaton manginsayon ka na lang? Dili, do your part. Follow me. More ba ginay akong gusto unta sa ila? Nganong gihigugma ta mo, nganong giatiman ta mo, nganong giatagan ta mo ani nga pagtagad tungod kay dili kay gusto na kong ipa-impress sa inyo nga mahal ta mo gusto na kong ihatag sa inyo ang tanan ninyo gusto. No, dili ang gusto nako nga awaton ko ninyo, sundan ninyo ako. Magsunod kita kauban sa Ginoo kay gibuhat ko kini kay nagsunod ako sa Ginoo. No, dili makita. Mga ginikanan, di ba? Giatiman, higugman nato ang atong anak. Gusto nato nga sa atong pag-alaga sa Ginoo kauban nato sila. Dili unta ang atong tuyo ipa-impress. Sige na. Kay imong ambisyon sa kalibutan, mao nay makatag sa imong kabulahanan. No, dili. Kabalo na ta. Wala iya. Kay ang kingdom sa Ginoo naa sa espirituhanon nga umahan. Di ba? Ang magpugas sa espiritu magaani o kinabuhi dayon. Pero pila may atong pinugas mismo gani nga atong pagkinabuhi ng espirituhanon. Tama na kita sa alas 12. Ang atong pailog. Salamat na lang diri sa ato kay paka-extend sa alas 12 ka, di ba? Oh, kasi nagtanay na taga kaya na nato mo sa ilog alas 12, di ba? Oh. Sa una, grabe na yun. Di ba? Murag, grabe naging kayo ang atong paguna-una. Mismo ako. Okay, pagkabot ka, okay, 11:13 na ka na. Karoon sige pag-istorya din na. Gusto na rabag kong
karon magwalin sa na kayo na naapa isa doon kay rugi kay ning kawag istorya kanina gani siya istorya dugay kayo niya ni imong posisyon sa paglingkod mo takilid naman imo naman anak kanina sa siya kay rugi siya Mudungo ka naman, ana, kay hasol ka naman, dala kay aron sunod na sa, kay aron mo na kay ako na ako mo na eh. Di ba? Oo. Pagkakuan na yung isa. Yan, di na niyo maglahan, ito nami. Oo na nami ha. Tapos muli mo ingon na yung dito sa linya, Lord, akong kinabuhing dayon, asa naman. Gusto na ko musulod sa imong ingarian, Lord? Gusto mo di ka? Yan siya may imong gibuhat. Di ba? Hanggang itudlo sa Ginoo sa ato is righteousness. Pagka matarong mo na ingon niya, seek His kingdom and His righteousness. Ang problema sa ato, gusto nato makasulod sa kingdom, pero di ta gusto mo subay sa righteousness. Di ta gusto mo subay. Kaya ang pagsubay sa righteousness, mismo deny yourself. Take up your cross. Dumili ang imong kaugalingon. Pasana imong cross. Unsa man na, imong ba ni Apostol Pablo lagi mato pa niya, gilansang na ako sa cross uban kang Kristo. Ang nabuhi dinhi sa patay na ako, ang nabuhi karon sa atong sulod si Kristo na, o ang kinabuhi nga akong gikinabuhi dinhi akong lawas, mao na ang pagtuo diha kaniya nga mihatag sa iyang kaugalingon kanako ug nahigugma kanako. Gi-invest na niya iyang kaugalingon karon diha kang Kristo nga mao'y nahigugma kaniya. Willing ka mo-invest mo kinabuhi diha sa iyo? Mao ni pangutan. Kay kung doon na kay investment, sigurado nga doon na kay maani nga ginansya. Amen? Pero ang kusog nga investment, tinting ka ang investment. Niya sa kalibutan, bisag nahibal, nato nga ka na lumalabay lang. Grabe kay kayo. Busag ginabira kita. Muna nga karon, bisan sa ubang mga nasod. Gidali-dali gyud ang mga panagtigom sa church kay ngano busy. Kung ang Pilipinas nagka-busy, una na sila dito. Nga almost no time for God. 2 hours mga kaigsoona. 2 hours na lang yun. Kung magsulti ka pa din na, expire na ang 2 hours, diyan ka na. Problema na, hindi mo kaya waka nituman sa schedule na 2 hours. Sunod, verse 25 sa Matthew 16. Whosoever will save his life will lose it. Ikaw, maningkamot ka pag save sa imong kinabuhi. Mawala niyo. Di ba dili nato gastuhon ang atong kwarta? Kung natay kwarta dita gusto magnegosyo kaya ka malkansi. Di ba? Pero katong mga negosyante, sige invest sa ilang kwarta kay negosyante man. Di ba? Kani mga negosyante usan ni sila sa mga tao nga kada bitaw unsa na yung tawag anang tao nga positibong pan outlook, positibong panlantaw. Dili. Na duha man sila asa may positive pessimistic, optimistic. Optimistic. Ang optimistic dunay positibong nga pan outlook, panlantaw, di ba? Kining mga negosyante kasagaran na sila optimistic bisag sige pa nimo na siya ayaw anak kay malkan sila ayaw anak kay dili maayo ko na kana sila dili na sila madala na. Pero kani sang tao nga pessimistic nga dili negosyante pag una-una sige na pag-imbis ani kanindot kani ay di ko ana malkan sila nindot na kayo over dili lagi ko madlong ngayon ay dili mo ko kabalo anak pero ang negosyante ay, tunan ako na. Sige, tunan ako na. Tunan ako, tuloy ko. Mo ni siya ang mga optimistic. Mo ni mga tao positibo. Yung pananda. Sa mga mag-uuma, mo hiya mo na. Ang mga optimistic ng mga mag-uuma, ng mga tao, muna makugihon magtanong. Hala, siging tanong, daghang tinanong. Pero kani mga tao nga pessimistic. Kami ako magtanong tagay, may makuha. Hindi na siya mananong. Katabi tawa akong saging gitanong, dito ba sa lain? Pagano ko nang ikaw?
Sa namuhigog nga no, gikaw. Nagtanong ko nga is, giulod. Di na magtanong. Nagreklamo. Ang iyang mga tinanong dili, wala pero katong tao nga positibo pa lang tao. Sige tanong, bahala na isig pangawat. Hindi ba siya kahurot sa kawatan? Di man po daw makarot. Di ba niya mahurot? Nawang yung magdilig. Ano yung mabilin? Di ba? Oh, di. Nagtanong ko tanong, kini pong silingan, sige, pangayo. At may panang di na lang magtanong, kaya rin kayo mapangayo. Ha, so kaya sige lang pangayo. Di sila magtanong nila, sige lang pangayo din. Kanan na mo, wala. Oh, di ba? Ay, mo na lang ko yung so. Di ba? Pero kung magpadayon ka, positibo ka, tungod kay nito ka sa imon, manluluwas nga mga Ginoo. Nito ka sa iyang pulo. Bisan doon na pa yung sa imo. Sige ba maka? Usik ka lang sa imong panahon din ha. Di ba? Nagang kaayaw mga temptation. Di ba? Pero ikaw, kay naa ka, nagtuo ka, so i-invest ni mo yung ginabuhigin sa Ginoo. Kung i-invest ni mo, tayo ang ginala na nation. Ningon pa rin na, bisang kinsang magluwas yung kinabuhi, mawag tangan ninong ini. Alkansi ka. Ano man, maumahon ni mong kinabuhi, nga imong galuwason, mahurot na! Mahurot na! Bisang kung saan ni mo nag-save nga kinabuhi, mahurot na! Kay mahurot na ni mo gasto. Pila na katuig. 80 anyos? 70 anyos? Walahan na lang kayo na makaabot og 90. Di ba? Unya imo ra gigasto para sa imong kaugalingon kay gisave nimong kinabuhi kay para sa imong pagalaga sa Ginoo usik-usik. May paggamiton sa negosyo, may pagmanarbaho, may pagmananom, may paggamiton diha. Kay kini usik-usik nga naman. Ang nakaingon ana kadto ra wa nakakita sa gisaan sa Ginoo kay makita man lang lagi ni pinagis pagtuo. Ano man ning tao nga negosyante nga pogi mo tayo magnegosyo tungod kay nakita na siya nakita nawa di mo makita. Di ba? Na siya nakita. Una mamaligya ko isda. Kung mamaligya ko isda, madubok mo din hindi mahalin. Ang kansi ko, ano naman ang uban nga, mapugi magiging mamaligya isda. Di ba? Inaasa niya nakita, diha, wala niyo makita. Pagtuo na mga igsoon. Pero na pagtuo nga lumalabay ra, nasa pagtuo nga ang resulta, walay katapusan. Amen? Kani yung negosyo ninyo, Sister Tita, Brother Ricky, Sister Mimi, Limoncito, di ba isa? Ha? O gina sa una, di ba? Kung imong naman ako, yung mga lata naman ng Limoncito, di ba halin? Kaya mahinog naman eh. Di ka na mo maligya. Kaya may kita ko niyo kung nagkana ba yung maligya Limoncito, di ba makita ra? Napakita niyo dito sa ilaw ko sobre ba kayo? Hindi na ka magkabaligya. Pero ang tanan ng imo dito sa negatibo. Di ba? Puro man mo nakita ang mga negatibo. Pero kining pagtuo mga kaigsunan di ang Ginoong Hesus. Gitagaan ta niya o panglantaw nga. Tanawan ninyo siya akong giandam. Tanawan ninyo siya akong mga saan. Tanawan ninyo. Para nga kita makabi, unta matagaag rason nga kini reasonable kini nga pag-antos. Kung kinahanglan man ta nga invest sa atong Ginoo sa iya. Para makita nato, giuna niya iyang kaugalingon. Siya mismo nagpakita nga ako willing gani ko nga mo invest para sa inyo. Ihatag niya iyang kaugalingon kinabuhi para sa ato. Kung wala lang ni kapuslanan, dili niya invest niyang kinabuhi. Pero gihatag niya iyang kinabuhi. Kay matod pa diya sa John mga kaigsunan, para makabaton kita ang abundant life. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Pero gusto,
ang gusto nato, ang giuna-una, ang abundant life ni adiri, wala na diri. Ang abundant life to ana dito sa future nga kingdom of God sa iyang pagbalik. Gusto ka paabot kita siyang pagbalik kay kung mabalik na siya, ang langit bag-o na, ang yuta bag-o na, o ang gobyerno bag-o na, kay ang hari siya na. Hallelujah. Hallelujah. Pero karon, ga-struggle pag gyapon kita ani. Kay gusto pag gyapon nato i-save ang atong life, kay gusto pag gyapon nato ipakita sa mga tao ang atong kinabuhi. Pero ang giingon sa kasulatan sa Colosas kapitulo 3, versikulo 3, ang inyong kinabuhi natago diha kang Kristo. Pero ang mga kinabuhi sa mga tao ni kalibutan nga wa mo tuo, ang ilang kinabuhi wa matago, dayab. Kay wala man ma-invest ang ilang kinabuhi diha kang Kristo, naa man nila gi-invest diha sa mga butang, naa gi-invest diha sa kwarta, naa gi-invest diha sa mga bahandig nga kalibutan. Matod pa dinhi, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Ang bisan kinsang magawagtang siya ang kinabuhi, tungod kanako, makabaton hinuon siya ni kinabuhi. Makaplagan ni kini. Investment man ni mga igsuon? Ha? Sa mga negosyante makasabot gid ani. Ikaw diyan, di ba? Sa imo man ang natunan. Di ka man mo invest kung wa kay nakita nga tubo. Ang imong huna-una, dako ang imong gi-invest nga kwarta, pero kanang imong gi-invest nga kwarta dili ka alkansi pag-abot sa termino. Kay makobra nimo kauban ang tubo. Pero kining ato labaw pa sa tubo ang ato makobra, kay eternal life ang ato makobra. Pero i-invest lagi nato kining atong kinabuhi nga dili eternal, kining mortal nato nga kinabuhi, kining may katapusan, may kamatayon nato nga kinabuhi lawas karon, atong i-invest diya sa pagtuo sa Ginoo, diya sa pagsunod kaniya, mag-serve kita. Ug kung ato ka nang mahimo, pag-abot sa tukbang panahon, kay naman nga investment nga 5 years mo mature, dayon another 5 years po dayon nga after another 5 years naya pa nimo makuha, di ba? Nay nanang investment nasa 18 years mag-mature, unya after plus 10 years dayon or plus 5 years ay pa po nimo makuha. Nay nanang nga mga klase sa investment. Pero kining ato inig matod pa sa Pilipos 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung mamatay na ta, magkuha na nato ang ginansya dito sa Ginoo. Diining kinabuhi nga atong gi-invest kay nagkinabuhi ta diha kang Kristo. Usa ka nang bersikulo nga Pilipos 1:21 nga for to me to live is Christ and to die is gain. Haom lang kana niya itong mga tao nga nagkinabuhi, nga nagsunod sa Ginoo, subay ni ining Matthew 16:24-25. Pero kadtong walay panahon diha sa Ginoo, niya butangan dayon og for to me to live is Christ and to die is gain, pero gaagpas man gani pauli. Di ba? Kaya walay time, may nga, ay, wala na ko time na unsa pa, napatay diskasan, Bible study, napatay daghan topic. Daghan, dili lang ko sa topic ni. Daghan kain ni topic. Ah, di na ko interesado na kay na ko katimon. Unya, butangin dahil dito pagkamatay nga, to me to live is Christ and to die is gain. May pagbutangan dito, for to me to live is the world and to die is unsa man. Unsa man ang alkansi sa to die is loss. Ang pagkamatay, kapilihan ko na, kaya nawala na ang tanan kong hinabuan. Di ba? Masaom. Kung sabihin mo makuha ang ginansya, makuha ang kinabuhi kang Kristo. Ang ginansya na sa pagkinabuhi kang Kristo, makuha ni mo, kumuha ni na siya kay ang tubo, ihatag na niya. Eternal life, abundant life. O puyo pa siya ang ingariya. Di ba? Pero kung nagkinabuhi ka lang para sa material mga butang, sa imong mga ambisyon, sa imong mga project, sa imong mga paningkamot, sa pagpausog sa kinabuhi, ingon pa ni Jesus Christ, unsa may makuha ang ginansya sa usa ka tawo, kung maangkon niya di mo kalimutan, pero iyang kalag mapildi, mawala gikan na niya. Versikulo 26.
Nabi mo ko ang ginansya ang tao. Nga ang iyang kinabuhi, gigasto niya para sa kalibutan ng mga buta. Wala siya panahon para sa Ginoo. Muni ang kulba para sa ato. Musa pasalamat ta si Ginoo nga buhi patagaron. Amen. Kaya gitudluan ta niya. Kaya delikado mamatay na ta. Kanang bersikulo nga ibutang sa lungon nga for to me to live is Christ and to die is gain, di mo haom sa ato. Kundi nato na ikinabuhi karon. Mabutang lang na mga kaigsonan. Sorry sa word. Sorry sa word. Pero gamiton na ako. Mabutang na lang na talok-talok. Di ba? Mabutang na gina kita talok-talok ani may mga wali. Kung talok-talok ka diha, ano man? Klaro magkaayo sa imo pag kinabuhi, di ba? Amen. That is honest word. Mention. Klaro man to sa imo pag kinabuhi, wa kay tayo sa Ginoo. Niya karon yung ka to live is Christ at to die is gain. Namatay ka nga mukuha ka ginansya. Kay nagkinabuhi ka kang Kristo. Wa makay tayo sa Ginoo. Gitagaan kag daghang opportunity nga mo serve pero muliban ka. Di ka mo serve. Karon mukuha ka sa ginansya. Gitagaan kag time nga mo invest ka sa imong kinabuhi sa Ginoo. Pero wala nimo i-grab ang time nga i-invest mo kinabuhi sa Ginoo. Sige ka lang pamaliban. Sabi ko salamat Lord karon adlaw buhi kami. Another na usab na kay kayo na tutulungan sa Ginoo. To prove demonstrate sa atong pagtuo sa inyo. Kaya nga ko sayang kayo ang akong mga tabang sa akong mga pagumangkon, parinti, kinsa din na kung di sila moalagad sa Ginoo. Kaya nilang nakita sa ako kwarta. Kaya nilang nakita sa ako ang ako lang pagkamaayo, punuhay. Naik, punuhay maayo kay pakakuha silang tabang. Sayang kayo. Bisan pa kung makabot nila ilang gusto, kay nagamit nila tong akong natabang. Nakairob sila sa unahan. Nga naman, kay walay ginansya diha. Amen. Pagkadunot kapildihan, ang maani nila diha. Ang maani nila nga ginansya, makuha nilang ginansya, kung alagad sila sa Ginoo, nga gialagad. Kaya kung mamatay sila, adunay ginansya. May iso. Busa, dapat mamotivate kita na kita, ang kaganina, gi-encourage sa Brother Ricky pasensya na ma-mention ta ka. Gi-encourage ta kaganina nga. Kanta brother. Niingon ko, pagkanta ni mo nini na over lang calculate ang chord, ang key ba? Marang na-torture ka sa pagkanta ni mo. Nakaingon ko, mo kana nga tingog. Nakaingon ko, kana nga tingog, kaanugon ba kay nagdali ra kay na siya kwaon? Buti pa sabot kaanugon ba, imong kinabuhi, dali ra kayo matapos ang kalibutan, na makatingog ka pa, hinala sa kahimayaan sa Ginoo. Kung sa ganina, niyon ko nga, brother kay kanta, ang akong tuyo ato, tungkol kay ngano, na ako'y mensahe nga gusto ipaabot nga nga. When you are given the opportunity to serve, serve! Amen. Kung tagaan ka kay yun na mo alaga na yun. Kay doon ay panahon sa pag-ani. Doon ay panahon sa pagdawas sa balos. Ayaw pagbalibad. Kung salamat, pagbalibad. Sakto yun. Hindi ko pagbalibad. Gano'n niya ako hindi puso. Pero ano man siya magpapugos? Kay aron mo kaom sa mensahe ba? Wala siya magpapugos. Naniyood ay siya nga siya. Iya na yung gibuhan. Although siguro nangandam siya. Sa bukabalo. Nangandam ka siya. Pero ako lang itong gigamit. Kaya wala ko nakabasa siya una-una. Wala ko nakabasa. Pero kanagay mo ko lang example. Kay kasagaran kita, mamalibad. Niya kani bitong giingon nga, duha pun tulo magkatigom sa akong ngalan, ingon pa ni Jesus. Na ako sa ilang taliwala. Di ka manikamot og sir sa Ginoo nga nasa taliwala. Di ba ka manikamot? So bakit ako nga sir ani para karon man gani nga naay gani makaabot nga senador di na nga manikamot man gani magpa-selfie dito. Di ba? Para nga maingon nga, no, nakauman gid ako si senador, oh, kuan gid minaagi ko, kauman gid niyo. Oh, di ba? Kung sino di ba sabutan na, gusto nimo nga naa ka sa iya. Di ba? So kung diha sa church mo na nga kinahanglan i-open din nato makaserve kita. Pagbasa, testimony, kanang mga reading nato gabaning kamot ko nga dili masilhan ang opportunity nga nato nga makaserve one another kay tungod na sa Ginoo. Amen. Pagkanta o gani mga practice sa kanta, di ba? Kana siya.
Panahon sa mga panagkatigog, prayer meeting, unsa pa nina Bible study, kung naapatay mga fasting, inana Bible study. Ano? May isa. Serve. Hallelujah. Tagaan ka kahigayonan sa pag-alagad. Alagad na. I-grab ng opportunity kay tagaan ka ikaw pag gisampit. Nya kinsa may imong gialagaran? Ang Ginoo nga nasa imong atong taliwala nga mao ang hari nato. Serve the king. Serve for the pleasure of the king. Sa andama ang inyong mga kaugalingon, pero hindi kamo di na ako kumawa. Hindi mo sa siguro kasang bito sa di ka mo kay wala. Di ba? Nya katong dili makabasa ni mo sa pito ni kay basa ni Brad. Kamalo na nga dili na siya pagkabasa, pagkabasa pag mo dili naman ang taro. Pero ikaw nga pagkabasa, i-improve ang imong abilidad sa pagbasa. Aron mas effective pa ang imong pagsayo. Okay? When you are called to. Okay? Sunod, mangigsuon. Mo ni, pasensyahin ninyo kay ako ning hisgutan. Di ara sa tataman anang nga topic. Alas 12:18. Taga ikaw time pa mga 15 or more. Ha? Ako hisgutan ning isa ka importante, mangigsuon. Kung gigutom mo pagkuha og pagkaon dito sa gawas, kay alas 12 na kaning alas 12 tingkaon man ni. Pasalamat, Lord, salamat ani pagkaon, ana. Espirituhano ni ato, dili ni kana bitaw mo nga may program pagkaon ani ay atong kaon, dili. Pwede. Pwede mo ka. Ako ra may dili ani basta-basta pagkaon. Pero mag-inom pwede. Ako na isgutan kay importante kinahanglan nato ni. Why God? Another topic. Huwag katong record lahi na po na.